Game? Sakong yabang lang. Naka-record niya kanina pa. Kanina pa. Alright guys, so welcome to another episode of Soup Talks. Episode, ano na ba to? 3. So we're here sa Valenzuela, dito sa Lungga, or kung saan nakagarahe, ang world famous SIR na si Dragero. So we have Simon as our guest for tonight. And it's, 2 a.m. in the morning? Wala akong watch. So, good morning. 2 minutes na, 2 a.m. na. 2 minutes na. Good morning. So, again, it's me, Tusog. And this is... And Clicks. And you are... Mr. Simon Miranda, Dragero. Lakasan mo, onte. World's most famous Lakasan ko Onte. SIR. Isa pa take. Hindi, okay lang yan. Tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan. Okay, so Simon, tell us who you are and who you are. Little background. Little background, I'm Simon Miranda from Valenzuela. Little background, graduate ako ng Fine Arts, major in advertising. Okay. Sa UST. So, bakit ka mag-drawing? Sakto lang. More on editing, Photoshop. Ganon. Multimedia arts. Editing ng videos, ganon. So, yun yung naging professional ko for 2 years. Okay. Tapos parang na-bored ako eh. Boring. Tapos sweldo ko, napupunta sa kotse. Anong year yan? Anong year? Ano to? 2020, mga 14. 2014, 2015. So, ibig sabihin, nung nag-aaral ka pa lang, mahilig ka na sa kotse talaga, gano'n? Oo, mahilig na talaga. Ano na kotse mo nun? Nung nag-aaral ako, syempre, first car, tipid-tipid. Hyundai Getz. Okay. Okay, kasya ka doon? So, yun yung first Kasya car ako doon. mo? Atrasado. Yun yung first car mo? Doon ka natuto mag-drive? Hindi, natuto ako mag-drive dito sa bahay kasi family business namin, car wash. Okay. Okay. So, may time na tinuturuan ako ng father ko. Atras-abante. Kasabante lang. Hanggang sa pinakikialaman ko na yung mga customer pag iniiwan yung mga susi. Tatakas mo? Ako naglilipat. Okay. From dun sa wash bay, sa drying area. Sige na, ako na maglilipat yan. Okay. Ano ka ba no? High school? Wala. Grade school? Parang Grade school grade 6 pa lang. ata yun. Ganun na? Parang pa first year, ganun. So doon nagsimula hilig mo sa kotse kasi family business nyo. Oo. Car wash. May trivia ako sa'yo. Ano? Ano to? Baby pa ako. Kwento lang ng nanay ko sa akin. Oh. Nakaupo daw ako sa likod ng sasakyan. Tapos hindi daw ako malikot. Tamang upo lang. Nakita ko ng lolo ko. Sabi ng lolo ko sa nanay ko, mag-ipon na kayo at mahilig sa kotse yung batang yan. Oh? Na-foresee ng lolo ko. Totoo. Nagulat sila na nung paglaki ko. Pero Mahilig yung parents mo mahilig din sa kotse? Yung dad mo, lolo mo, ganon? Yung lolo ko. Nagbubuo-buo din? Lolo ko naka-impala. Ganon. Mga old school pa. Pero sa father ko, medyo hindi eh. Medyo lilo siya. Parang tamang gamit. So namana mo yung hilig sa lolo mo? Feeling ko sa lolo ko. Tapos kailan ka nag-Honda? Nag-Honda ako. Teka, from the Getz, yung first car Oo, mo? di ba Getz? Anong minodify mo ba yung Getz na yun? Oo, minodify ko yun. Paano lowered? Siyempre, mags, lowered. Tapos, ano pa yun? Siyempre, mga unang mga first car, medyo baduy-baduy. Bili ako ng kits kay Clifford. Okay. Okay. Kits na modified for Getz, pero kinopya sa Honda Jazz. Mugi. Talama! Talamanetics din pala eh. Sabi ko, wala pa akong pang jazz eh. Okay na to, para mukhang jazz. Mukhang jazz. Ganun lang. Hyundai Jazz. Tapos, yun yung ginamit ko sa UST. Naging member ako ng Automasino. Okay. Doon sa kotse na yun. After that, nung medyo pagka-graduate, parang 2 taon na ata ako, tambay muna ako eh. Okay. Parang dinama ko muna yung pahinga. May friend ako sa Marilao, si Olalak. Hindi ko nalala. Nagbebenta ng mga rota ngayon. Okay. Ano siya? Naka D15 na hatchback, yung blue. Okay. Tapos, naisip namin na mag-swap. Sa Getz? Sa Getz. Straight swap. Straight swap? Modelo pa yung Getz. No? Nakabudol Kasi, isip ko nun, bilang ka ilang taon,
ma-overtake na ng hatchback yan yung Gets. Okay. Bababa talaga resale value na. Yun yung sinabi ko sa nanay ko. Si Gets ba, brand new mo nakuha? Brand new. Brand new mo nakuha? Oo, brand new yun. Talagang pamasok namin ng kapatid ko. Oh. Tapos, yun nga, yun yung deal, straight swap. Parang siguro, gusto lang din ng modelo ng kaibigan ko. Hindi, tsaka nung time na yan siguro, yun yung parang pawala yung halaga ng mga EG no? Oo, yun Parang yun. hindi Parang na- hindi masyado eh. Oo, wala pang hype ulit. More on SIR ang hype nun eh. Oo. Yun. Straight swap ang deal. Sinabi ko sa nanay ko, Nay, pagdating ng panahon, wala nang value yung kotse na yan. I-swap na natin ngayon. Test drive kami. Sinakay ko siya dun sa EG. Sabi niya, parang hindi tayo aabot sa pupuntahan natin. yun yung comedy doon. Pero pagkatapos ng test drive, pag-uwi, kunin mo yung mga tools doon sa kabila. Deal na. Okay na, pumayag. Pumayag. Yun, swap na. Naka-EG na ako ngayon. Sabi ko, tangin na, wala nang bubuli sa akin ngayon. Dati, Gets, bubulihin ka talaga eh. Oo. Tangin na, baduy eh. Kaya yun. Di mo na inobaran yung Gets nun, nung sinap mo, yun na yun. Yun na yun. Naka-sounds pa yun. Ang Gets is 1.2? 1.3. 1.3 na 1.3 manual. Na manual. Ano yun? Ay hindi, 3-cylinder lang yun. Oh? 3-cylinder lang yun. Manual. Tapos nung naswap ko na siya, lahat ng load nandun, yung sounds, yung... Sinama mo na lahat. Sinama ko na lahat. Kasi, alam naman gawin ko pang karera yun. Hindi mo akong tanga dun. Oo. Kaya, ang tema nung Gets, sounds. Okay. Show car. Show car, parang gano'n. Pero hindi ko sinow yun. Tamang yabang lang. Parang ang tao. Yung nakapark, tapos malakas yung sounds. Pupunta ako ganun. ikot ako sa Fatima. Todo yung sounds, oh. Gets! Malamang yung pagtatawanan ako ng mga tao doon, yung mga marurunong. Tapos yun. Nung nagkaroon ako ng hatchback, yun na. Unang-una kong ginawa, tune. Okay. So, nakaporma na yan? Nakaporma na yung Hindi hatchback? pa. Stock rin? Stock siya, Pero nakamakina, di ba? PO8 straight lang. Naka Naka-D15, naka-box. Lahat. Pati head. Straight PO8. So, nung tinest drive namin kasi yun, sobrang lakas sa gas. Parang ikot lang namin. Saan ba? Monumento. 500 pesos. Ubus. Kasi wala pang tono. Kaya yun ang unang-unang kong ginawa. Pinatono ko. Tapos doon na nag-umpisa. Sino nagtono nun, nung time na yun? Si Buboy. Buboy Tuning, taga Santa Maria. Okay. Yun. Tapos, ano pa bang ginawa ko doon? Yun yung napagrupo ko sa mga nangangarera. Okay. Mga illegal street racing talaga, mga taga Bukawi. Yung auto fashion. Okay. Yun. Pero saglit lang ako na napunta sa kanila. Ano yun? Doon ako na-expose na, puta, saya pala, tatambay ka sa Shell. Mga alsada, no? Uy, may laro. Magkano lang pera ko nun? Parang masa 400. Panggas. Magtutol ba ako? Hindi na ako magtutol. MacArthur na lang. Pangkain. Kakain na lang ako doon sa mga fried rice lang. Oo, pwede na yun. Basta makatambay ako. Budget meal tambay, Budget no? meal, Oo. Masaya na kami doon. Nonood kami karera. Saan ang karera niyan? Santa Maria. Saan dun? Parang Highway? highway eh. Okay. Highway. Maluwag pa nun. Wala pa mga CCTV at dashcam nun eh. Kaya pa. Sabi ko, parang okay yung game na to parang pwede Di inumpisahan kong kinalikot ko yung hatchback. Wala akong pera. Naka PO8 naman to nakatono na. Ano kayang gagawin ko? Light and flywheel. So, stock rin yun yung stock? Suspension, stock? Stock talaga banks, lahat. ganun? Oo, stock lang. Stock lang siya. Nakamakina ang lang. lowered ata nun dati, uso pa nun, putol-putol. Putol spring. Ganun. So, baon nun, light and flywheel. Ginawa mo, Okay. ikaw nagbaba? Hindi, may tinawag ako mekaniko. Okay. Kasi di ko kaya yun, transmission na yun Baka mamali pa ako ng torque dun So, binaba. Diyan lang, may machine shop sa malapit sa amin. Pinabawasan mo? Oo. Dinala doon. Alam na ng machine shop. Anong gagawin dito? Ilalighten. Pangkarera? 1.5 kilos. Alam na. Oo. Alam na kung ilan ang tabas. So, that time, alam ka na talaga sa engine mechanics. Parang yun Konti yung lang. yun yung Konti maisip pa lang. mo na- Kumbaga, tamang usi-usi lang ako. Pag may tambay, may magbubukas ng hood. So, meron Alam mo nag-advise na. sa'yo na,
eto muna gawin mo, light and flywheel, ganun. Or ikaw na nag-decide nun? Actually, may idea naman ako yung mga port and polish, mga Narinig mo sa mga iba, no? Sabi ko, port and polish, ano kaya yun? Diba? Tapos light and flywheel. Para saan kaya yun? Parang inano ko lang, pinapanood ko lang sila, ano ba ginagawa nila. Sa research pa that time, forum. Oo. Kumbaga, yung hindi mo malalaman, kailangan mo lang tanungin. Kumbaga, kasi Google hindi pa gano'n accessible eh. Kailangan mo pang computer para makapag-Google ka. Tanungin mo lang sila, para saan yung gano'n yun? Okay. So, magkaka-idea ka. Ngayon, in-apply ko ngayon, sabi ko, wala pa akong pambili ng mga piston-piston na yan eh. Wala pa akong pambili ng mga injector, intake manifold na ganyan. Doon tayo sa basic muna, lighten akong flywheel. Kukulitin ko lang. Ganda ng pagkakalighten. Parang naging gifted yung auto eh. Oo. Naging gifted yung kotse kasi pagkatapos nun, sinabayan ko pa ng trabaho yun. Nagtatrabaho ako. Biglang tatawag. Tol, bakit? May laban ka. Putangin mo na naman ako sinit. Ganon. Pero tuwan-tuwa ka nun. Pupunta ako sa karera, naka-long sleeve ako, ganyan. Formal na formal. Tamang laro lang. Mindanao Ab. Doon, madami ding mga nakalaban. Sila Boss Auto Tuner, yan, nakalaban namin. Mga taga doon lang. Sila Leonard Balot, si Boss Leonard. Yun, mabait kasi pagkatapos ng laban namin, ang makulit kasi doon, papunta kami Mindanao Avenue, dala ko yung hatchback. Lumipad yung hood ko, gumanon pa. Gumanon. Gilid ako sa may Elix. Ay, carbon na yon. Hindi pa, bakal. Buti nga hindi nabasag eh. Oo. Di baba. Tinatadyakan ko na yung hood para lang medyo kumapit dun sa latch. Pagdating doon, sabi ko, ayokong tumambay sa Elix, yung hood ko, kupi-kupi. Uwi muna tayo. Kalas. Di pa yun papapigil, tambay pa din tayo. Walang hood. Walang hood. Tambay kami, walang hood. Pinadala ko yung kotse ko, medyo malayo dun sa mga tambay talaga. Tapos punta kami doon sa may malayo yung parking eh. So dito kami sa may bandang highway na ng Mindanao. Kukwentuhan lang kami. Tamang tambay lang. Tropa-tropa. Biglang may lumapit. Mga taga auto tuner. Boss, nilalaban nyo ba yung hatchback doon? Kasi walang hood. Yung walang hood. Ganon. Sabi ko, boss, stock lang kasi yun eh. Tsaka pantambay lang talaga. Hindi naman kami lalaban, kako. Parang gusto talaga nila maglaro lang. Kulit-kulit lang, tamang laro lang. Sige boss, kung ilang pusta ba? Tsaka, ano bang declare, gano'n? Kargado yung kanila, parang stage 2 ata. ESI. ESI. Ano yun? Feeling ko, ang sabi ata nila, parang hindi ko matandaan, cam gear, tsaka cams. Ako all stock, walang lighten, walang hood. Ang bigat ng hood, di ba? Sabi sa akin, bigyan kita parang plus 2 ata. Bigyan kita plus 2. Di 15 rin. Parang PH16 ata yung kanila, pero loaded. Okay. 1600, ako 1500, pero PO8 ako. Nakatono na rin naman yon. Sabi ko, sige, subukan lang natin. Maliit lang eh. Maliit lang, parang mga 10. Mga 10K lang ata yun. Tamang kulitan lang. Testing, first hit. Puta, hindi umabot. Hindi kinain yung plus. Di ba binigyan akong plus? Hindi inaabot eh. That was your first race? Oo. First time ano pa ako nun? Talagang dinadaga ako. Paano ba to? Napalaban pa ako bigla. Tatambay lang ako eh. Tapos pagkatapos ng first race, yung alam mo yung gumaganon yung kamay. Sarap doon. Parang adrenaline eh. Di na nauulit yung ganon. Parang pagkaganon mo, ganun pala experience. Iba. Di U-turn. Palit ng lane. Second hit na. Pagka second hit, kinakabahan ako eh. Nanginginig ako eh. Pulas ako ng pulas na. Tumulas eh. Miss gear. Hindi nag-miss gear. Talagang maganda yung bitaw. Hindi talaga inabot yung EG. Isip ko noon, baka maganda yung pagkakatono, wala pang hood. Tapos 4-door sila, di ba? Medyo maganda lang yung pagkaka-plus sa akin. Pero kung pantayan, baka... Kumbaga, match lang talaga. Match lang. Kumbaga, siguro kumain lang siya konting-konti, baka fender lang niya umabot. Nung sa may dulo, sa finish line, ano na yon,
bumaba ako kasi parang may narinig ako sa makina eh. Bago mag-U-turn, sa mismong island, bumaba ako. Silip akong ganyan. Bumaba din si Boss Leonard. Nakipagkamay sa akin, boss, nice game. Kaya sabi ko, mabait pala mga tao dito. Lalo ka na yung ganyo. Sports talaga eh. Pagbalik ko tambay, bayad. Tapos ano na. Yun yung first race ko, experience ko. Pero kasi bago yung legit na race na yon na may pustahan, nakikipagkulitan ako sa mga gauge. Nandun na yung experience mo sa gauge, kumbaga. Pero wala yun kung anong matutunan mo sa gauge, di mo ma-apply eh. Tsaka pag may kaba na, iba din. Iba din. Tsaka illegal eh. Putang ina, baka mamaya mahuli pa akong pulis dito eh. May ganun eh. Oo. Ganun. So yung EG na yon, may mga nakalaban ding iba yon. Hanggang sa mga malakihang tambay. Basta Mindanao matunog yan eh. Pagka weekends, madaming tambay talaga dyan. Nung wala pang track lane, ang nakalaban ko, Fuckboys. Fairview Auto Club. Okay. Shoutout kay Louie. Okay. Tropa ko na siya ngayon. Yun. Di naghamon sila. SIR B16. Laban sa EG mo? Laban sa EG ko. Nangihingi ako. Sabi ko plus 5. Plus 5. D15 lang naman ako eh. Tapos lamang ko lang naman 2-door ako. Ganyan. Sila 1600 pero 4-door. Pero dock. Doksok plus 2 agad eh. Yung mga time na yan, medyo may idea ka na kung paano mo lalaruin yung mga plus na ganyan. Nagka-idea na ako. Magulang na. Kumbaga. Pero hindi pa ganun kagulang. Kasi, ano pa ako nun eh. Magtatanong pa ako nun. Palagay mo, okay ba yun? Kaya ba yun? Baka mamaya alanganin eh. Pero kung tamang laro lang, sugal talaga, palag tayo. Naalala ko, si Boss Oni Sanchez. Nakatambay dyan. Tinawag akong ganyan. Ilan ba hinihingi? Binigyan ako, boss, plus 3. Bitaw mo. Ganon, sabi ko, kumpiyansa. Boss Oni na nagsabi. Alam na niya yun eh. Plus 3. Tangina, first hit tsaka second hit, magkasunod, panalo ako. Wala nang third hit. Panalo. Nung pagbalik kong ganyan, tawag sa akin, Dockstroyer! Dockstroyer? Ibang klase. SIR killer. Ganun. Pero yun pa rin yung setup ng kotse, wala pa na dadagdag. Wala na akong dinagdag. Hindi ko siya ginalaw kahit isang beses. Hanggang sa yung mga valve seal niya, nag-uusok-usok na yung kulay blue na yung... Ayun. Tapos, ano pa ba? Ayun. Yun lang naman yung mga naging kwento ng mga street racing, more on yung sa EG. Kasi mainit ako nun eh. Sabi ko, syempre, first Honda eh, no? First Honda eh. Sabi ko, B-Tech talaga to eh. Tsaka pakiramdam mo, race car talaga eh. Pero nung mga karera mo noon, nagkaroon ba ng... Ano yung hindi mo makakalimutan? Yung tipo nagkaroon ng diskusyon, nagkaroon ng ano yung... Actually, meron. Wala bang time na sinabi, misdeclare ka, ganun? Yun, hindi nagkabayaran, ganun. Wala namang ganun. Pero merong diskusyon. Tsaka medyo maano eh. Komplikado yung laban. Laban ko kila Bert Speed. Okay. Noong una, hindi ko alam na kila Bert Speed. Kasi, syempre, sa karera... syempre. Taguan ng ano yan. Secret. Sino ba? Parang hindi naman to ako karerista eh. Hindi ko kilala yung kotse, hindi to matambay. So, parang generic car, kumbaga. Nung nalaman Pamugo. Ganon, pamugo. Malalaman ko na lang. Malalaman mo na lang yan. Pagka... Tapos na. Oo. Magkakabayaran na o nagkakadiskusyonan na. So, yun nga. BTI na 4-door. Laban doon sa hatch ko. PH16. PH16 yun. Yung akin, yung pa din. D15 pa din. Wala ko binago. Plus 1.5. Ang ina, paano yung kalahati? Basta tumapos kami sa 1.5 na usapan. Kumbaga, andyan siya. Bibigyan ko siya 1.5. Plus 1.5 ano yun? Parang 3 hits yun. Yun yung siya ang may partida. Siya may partida. Okay, ikaw maghabol. Pares kaming sok, 2-door ako. 4-door siya. Tapos, PH, yung kanya. Local. Yung akin, PO8. So talagang... may lamang talaga. Bibigyan ko talaga. Yun. Parang nag-all-one kami. May time na nakilusan ko eh.
Parang natutunan ko, puta, pwede pala hindi pa bumababa yung Oo, makabalik. Gumugulong na. Hinilusan ko. Sumunod na magnet. Di sabi ko, tangina, kailangan di ka mag-misgear. Yun, panalo. Yung pangalawa, sabay yung pangalawa, alanganin. Tapos parang medyo kabado, parang nag-early ata ako shift. Pag nag-early ka, wala ka na. Bog na yun eh. Oo. Bog down na yun eh. Panalo siya. Third hit na. Ito na yung thrill. Sa third hit, third gear ko. Puta, pumalo yung carbon hood. Umangat na naman yung hood ko. Suki ako ng carbon hood. Alam mo ginawa ko? Para ako nakamotor. Ginanong ko. Bali yung uwang na, yung pag ganun, doon ka nakasilip. Doon sa Philip. Sabi ko, malapit na eh. Okay lang, straight lang naman to eh. Parang ganun eh. Yung pinag-drive-thruan nyo kanina, Oo. doon ako gumilid. Tangina, baba ako ng hood. Yung bubong ko, may dimple na malaki. Sino nanalo nun? Ako. Okay. Pero nagka-diskusyon. Kasi? Nung pagbalik ko, akala ko tapos na eh. Akala ko, okay na. Bayaran na. Panalo na kami. Pagdating doon, ang sabi, false start daw. Oo. Siyempre, diskusyon. Sabi ko, paano magiging false start ka ako eh? Tumuloy na hanggang dulo yung rider Wala nyo pa mga video-video nun eh. Tumuloy na hanggang dulo yung rider nyo eh. Tapos sabihin nyo, false start. Siyempre, wala naman ako doon sa starting. Sabi ko, boss, kung hihiling pa kayo ng isa, tingnan nyo naman yung kotse ko. Mukhang kawawa na yung kotse ko. Nagpapalo ako ng bubong doon para lang gumanon eh. Nagka-dimple na ganun eh. Ang nauwi yun sa, hindi na nagkabayaran. Kasi uminit eh. Uminit na. Andun sila Boss Hubert, nandun. Nanonood din sila. Sila China man. Nandun din. Eh kami, lang kami doon eh. Kumbaga, para kami mga batang maiinit lang sa karera eh. Dumatay mga idol, mga ganon. Mga idol, nandun. Sabi ko, ano na lang, sige boss, i-quits na lang natin to. Kumbaga, walang panalo. Kumbaga, wala na lang bayan. Draw na lang, draw. Kung may pinipilit kayo, kaso hindi na kaya ng kotse, bugbog na eh. Kailangan namang ikarera ko ng ganun yan. Baka mamaya kung ano pa, lumipad ulit. Yun yung nangyari doon. Kaya yung EG na yon, pag ginanon mo yung hood nun, ay yung bubong, bato. Kasi, di ba, pumalo yung hood, may dimple. Pag inakat mo ganun, sumusuli eh. Lagay mo ng mineral, puk. Lubog ulit. Tumabalik. Ano na, stretch na. So wala na. Di lubog na lang siyang ganun. Sabi ko, yung kakilala kong pintor, masilya mo na lang yan. Wala pa akong pang rope cut eh. Masilya, kapal nun. Inabol yung lubog. Inabol yung lubog sa sobrang kapal. Pero hindi na babasag yung windshield mo nun. Yun nga ang sabi ko, pinagpapasalamat ko. 2 beses ako naliparan sa NLEX tsaka sa Carrera. Hindi nabasag. Kasi kung nabasag yun, malamang baka bulag ako. Puta, sayang, wala pa mga video nun eh. Oo. Tangina, naging rider ako eh. Biglang gumano. Sino nakabili nung nabenta mo yung EG, sino nakabili nun? Kilala mo si Joji Benedicto? Narinig ko. Naswap ko to. Sa kanya to. First owner siya nito. Hindi, buy and sell na siya eh. Okay. So, kung kilala mo si Ponjap Racing, yun, sila yun, nagbabuy and sell si Joji. Na sabi ko, swap tayo, malamang mag-a-add ako. Add ako ng 130. Pero nung nakuha mo to, mababa pa presyo ng SIR, no? 400 lang nakapost to. Di ba? So before mo mag-swap, ano yung last na build ng EG bagong bitawan? Bago ko bitawan, Masilya bubong. masilya bubong, may crack yung hood. Wala ka pa rin ginalaw sa engine nun. Wala akong ginalaw. From the time na nag-light and flywheel ako, yun na yun. Yun na yun. Bugbog sa karera yun, tsaka sa harutan. Tipong kahit kami ng mga tropa ko, tatambay kami. Kumbaga banat. Oo, banat talaga. Kaya nung umalis dito yun, umuusok yun eh. Bye-bye. Ganun na lang eh. Export the memories. Oo. Tapos ito na nakuha mo. Nakuha mo to stock. Nakuha ko to, hindi stock. Stock engine pero may mga bolt-on. Intake headers, exhaust. Anong year yun?
Siguro mga nasa ano yan, 2017? 17. O 2016, mga ganon. Mura Ano pa siya? SR nun. Oo. 400 lang to nakapost pero loaded. Type arang headlight. Type arang gauge. Type R carpet. Tama na. Type R carpet, Type R matting, meron din. Hindi pa usi mga copy Thailand eh. Original talaga. Saka sariwa pa noon, nung time na yon. Naka-Mugen headers. Talaga? Na Jasma, Mugen Jasma. Kaso pitpit. Mukhang na-manhole. Ganun. Sa ilalim. Straight yan, Jasma, hanggang likod, full exhaust. Tapos, hindi ko makakalimutan doon, ito ang unang-una atang naka-K-tune. Wala pang China. Anong K-tune na shifter? Shifter na extended. Yung pag ganon? Dami natuwa doon, di ba? Dati nauso yun eh. Yun talaga, legit na K-tune. Ano pa bang load mo? Parang Honda Club's build. Yung ganun. sa mga pang HCP. Oo, ganun ang build niya. Puris. Na rin, coilovers. Hindi pa, stock lang. Pero SR naka CE28 pero copy. Yun. Pero lowered. Lowered, may tindig. May tindig na. Ako, siyempre, ano pa ako nun? Minimum wage earner lang. Tamang experience lang sa graduation Di lahat ng pera ko. Nagtatrabaho kasi ako. Naabutan ko pa yung EG, nagtatrabaho ako eh. Graphic artist. So, sweldo, kotse na kagad. Puta, wala nang ibang pinupuntahan. Kotse na lang. Lahat naman tayo, dumaan sa ganun eh. Walang naiipon talaga. Yung tipong, tangina, papasok ako sa umaga. Uwi ako sa gabi. Wala pala akong pera. Pagod na pagod ako. Oo. Nag-OT pa ako. Pero ang perks naman kasi, pag on-site ang trabaho ko, reimburse ang gas. Tangina. Pag sa labas, full tank, resibo, o reimburse. Wala nang tanong-tanong, okay lang sa kumpanya. Kaya, yung load nung SIR, isa-isang nabenta. Ayoko nang tahimik eh. Naka-iskab ako sa EG. Tapos full exhaust ako dito. Stock yun. Parang, hindi ako to. Stock exhaust or Jasma, full exhaust. Full exhaust. Full Jasma, exhaust. oo. Bolt on. Tsaka Jasma talaga. Saan mo nakita to na for sale? Sa post ni Joji Benedicto. Sa Facebook? Sa Facebook. Alam ko sa Facebook yon. Hindi ako magkakala. O sulit.com. Hindi ko naabutan yun. Hindi ko naabutan. Hindi yun. OLX na naabutan. OLX, oo. Tapos yun nga, dahil nga tamang minimum wage earner, meron kang mga gustong gawin, hindi mo magawa pa, binenta ko para magkapera ako. Pampusta ako, may pang gas, kalikot. Yung Jasmine na headrest, yun ang una kong tinanggal eh. Ano pinalit mo? Scab. Iniskab ko yung SIR. Kasi magkano pa benta nun? Malaki ko din na benta yun. Tapos yung, yun ang nakakadismayang ginawa ko, Type R gauge. Ay, Type R headlight. Binenta ko, parang 10,000. Kasi habol mo dun performance. Kasi kumbaga, di ka naman sabi ko, naninilaw eh. Pangit eh. Madilaw, wala pa ako masyadong sa mga value eh. Tsaka hindi naman nakakatulin yan. Oo. Parang ang luma ng kotse eh. Binenta ko doon sa tropa ko. Yung pinagbentahan, binili ko ng depo. Binili ko ng depo. Sabi ko, at least brand new. Makintab bago Okay, tignan eh. Pag bukas mo ilaw, sabog. Yun. Tapos, ano pa ba? Hindi sa bagay, Type R, duling din naman eh. Baliktad yung ilaw eh. Ganun siya. Kaya, yung mga load, unti-unti nawala. Sabi ko, itong red carpet, hindi ko naman kailangan to eh. Hindi naman nakakatulin to Tamang, sige, benta. Add cash. Kaswap nun, stock lang. Ang huling-huling load na nandyan, nung huling-huling load niya, ano natira? Natira ngayon, yung SR3 na Recaro, nandito pa din nakatago. Okay. Nakaupuan. So, binitawan mo rin yung Type R gauge. Type R gauge, binitawan ko. Kasi, hindi ko dapat bibitawan eh, pero kasi, pag humahataw ka, yung needle, gumaganon-ganon. Parang 60 pa lang ako, nagwa-120 na siya eh. Namimitik-mitik.
Kaya sabi ko, benta ko na lang to. Parang ano eh, di ba yung iba, pinapalitan na ng internals yun. Ang lalagay ulit yung needle, ganyan. Eh parang mag-iiba ata reading nun. Iba, syempre. Iba reading niya. So nilet go ko na lang, nag-stock muna ako ng SIR. Hanggang sa, yun nga, nagkapera na. S2K. Ayun ang inuna mo dito? Hindi, ang inuna ko J-Blood. Nung medyo nakauna sa kahirapan. J-Blood na. Gusto ko J-Blood. J-Blood. Pero fiberglass to? Fiber. Fiber siya. Tapos, ano pa? Palit ako ng 5 lugs. Type R. Nung time na yun. Okay. Nung time na yun. Type R. Oh, 60,000 agad yun. Kasama mags. Kasama mags. CTR na mags. Ganda eh. Pogi, Red H yung makikita mo eh. Tapos, bibihira lang pagtatampay ka, 5 lugs. Oo, iba yun, Ibang iba. level, di ba? Ano pa nang ginawa ko dyan? Yan, mga carbon-carbon. Pero nabili ko to, naka-carbon hood. Pinalitan ko, nilagay ko ng fender, ng trunk, yan. Binenta ko yung zigzag na likod. Di ko naman kailangan na upuan sa likod. Yung zigzag, mahal pala nun ngayon. May value pala yun. So ngayon, wala nang upuan to? Wala na. Pero nag-DB8 pa ako dyan. Okay. Tinerno ko dun sa Black na Recaro. Sa Black na Recaro. Pero later on, dahil wala naman sumasakay kasi. Tsaka hindi yun yung parang tema ko eh. Yung parang mararamdaman mo na hindi ito yung hindi ito yung forma. Yung kanya-kanyang taste yan eh, di ba? May kanya-kanya. Gusto ko spoon lahat. Gusto ko feels lahat. Ako parang gusto ko rugged look lang. Medyo fighter, gano'n. Panakbo. Pero nung time na yon, Dragero na yung pangalan ng kotse, hindi pa? Hindi pa. Normal na kotse lang siya, wala siyang pangalan. Yung Dragero, ano kasi yan eh, ang history niyan, sa Street Scene Car Club, naging member ako ng Street Scene Car Club kila Boss Lloyd. Meron silang member doon, si Boss Ian. May SIR yun, Sunburst Yellow. Ano pa ako noon? Naka-Hyundai Getz pa ako noon. Yun yung time na yan, Hyundai Getz time. Naging street scene ako. May Sunburst doon, nakaparada lang, na alikabok, hindi masyadong ginagamit. Pero pag pinaandar, wal-wal talaga. Pero all steel. Nakakam, nakaganon. Oo, nakaganon. Tapos, tinanong ko pa yun, bakit yung isang ilaw, kako, wala? Oo. Butas. Tapos, yung ram air na fiberglass. Yun ang uso dati eh. Yung itim. Butas kako. Oo, yung itim. Yung itim. Sabi ko, tinatanong ko sila, para saan ba kako yan, yung butas na yan? Sa ano yan? Sa hangin yan. Ganon, yan. Tapos, ang plaka nun, Dragero. Ganon? Plaka nun, Dragero. Commemorative plate pa yun. Na orig. Sabi ko, angas eh, no? Okay din eh, no? Sabi ko, balang araw. Magkakaroon din ako niyan. Yun yung ano so, ko. So, siya yung original Dragero talaga? Siya yung original Dragero. Kumbaga parang, Dragero, ba't kaya? Yung pala, dahil drag racing. Naging trauma mo rin yun. Ka-member namin sa Street Scene Car Club yun. Nung nabenta yung kotse yan, pati yung plaka, nabigay? Hindi ko na alam kung nasaan yung plaka na yun eh. Pero baka tinago nila. Yun. Kaya, yun yung idea, sabi ko. Nung time na kinakalikot ko na to, ba't di kaya, pangalanan ko ng Dragero to? Kasi uso yung wala naman talaga akong planong magpangalan ng kotse. Gusto ko lang, parang nakakita ako sa feed na, customized plate ng mga pangalan. Ano kayang maganda? Doon lang ako nag-isip. Anong maganda? Nauuso kasi magpangalan na ng kotse. Dati naman, walang ganun eh. Diba? First 3 letters lang ng pangalan. For example, sa akin dati si UTS. Kasi UTS. Ganun. Ganun lang. Sa plaka. Hindi pa ganun ka-accessible yung magpapagawa ng plaka na merong pangalan. So, nung nakita ko sa Facebook yun, Dragero. Tari ko nga, papagawa ako, Dragero. Nilagay ko, Dragero, harap-likod. Harap-likod pa yun. Yun pa yung mga yero-yero lang. Alam mo yun? Tapos doon na nag-umpisa. Parang nung una, sinubukan ko TikTok. Dragero TV. Pupunta ako sa karerahan, bibidyo ako ng mga karerahan. Dati kong tropa eh. Mga nakakasama ko na sa mga racing scene eh.
Kahit sa mga Marcos Highway, sa Macapagal Day, tapos White Plains, yan, lagi kaming present talaga. So, nagiging tropa mo yung, sino yung mga laging tumatambay doon, nagiging tropa mo yan, sila Sala. Yan, mga tropa yan. Hanggang sa, nag-umpisa ako mag-YouTube. Yun ang gusto kong content. Karera sa mga street racing. Pero kasi, pausbong na yung mga umiiyak sa Facebook tsaka sa internet. Yung mga namomost na. Yung Rupo, Tulpo, Ina-hashtag. mag-hashtag. Tapos minsan tatag pa nila, MMDA, ganyan. Sabi ko parang pangit yung content na to. Baka ako pa yung maging source. Oo, baka may hulog. Puntahan ako ng NBI dito. Sino yung kumakarera nung, eto sa video mo na to. Oo. Diba? Paano kung tropa ko yung kumakarera? Kaya sabi ko, hindi magandang content eh. So andun pa rin sa YouTube yon yung mga video na yon? Nandun pa din. May mga konting karera doon. Tapos nung tinigil ko yung karera na yon, kasi sabi ko, pag nag-viral, delikado. Kasi accessible sa lahat ng viewers Hindi mo naman pipili yung mag-view sa'yo Di ginawa ko, tamang b-roll na lang. Ito, bini-b-roll ko. Pero syempre di pa ito itsura nun. Hindi pa. Pero carbon na siya nun. Bini-b-roll ko siya. Tapos, si Rupert Elcano, kasamahan ko sa The Source, nagti-TikTok. Kasi nung una yung video na yun, tinakot yung nanay niya, di ba? Yun. Yung sinakay ni nanay niya. Nag-YouTube siya. Tapos nagti-TikTok din siya. Paano nga ba nangyari nun? Sabi ko, kamusta TikTok? Kasi putang ina, nung una, nababaduyan ako dyan Kasi sayaw-sayaw. TikTok, sayaw, dub smash, putang, ano ba yan, di ba? Pandemic days Pandemic days yan, kung hindi ako nagkakamali Yung parang, pag nagbabrowse ka sa TikTok, puro kabaduyan yung mga makikita mo Yung mga sumasayaw-sayaw na mga kung ano-ano, sumasabay sa hanggang sa lumago yung TikTok, iba-iba na ng content. Lumawak na yung content. May mga nagluluto na. May mga exercise, ganyan. Tapos meron ding mga kare-karera sa ibang bansa. Sabi ko, okay na rin pala ako yung TikTok, no? Tinanong si Rupert, okay ba sa TikTok? Paps, okay dyan. Gawa ka TikTok mo para kahit papano. Yung video mo sa YouTube, yung mga, hindi ka naman umaabot ng mga 10 minutes Mga B-rolls ko, 3 minutes, 5 minutes, pwede na Sa YouTube ko pa ina-upload yun. Mga yan, 2021, mga ganun. Oo. Di TikTok, create account, testing lang. Tangina, isa pa lang ina-upload ko, may nakakakilala pala ako sa kotse ko. Sabi ko, putang ina, ang bilis pumapalo yung followers. Kasi ginawa ko, copy link ng TikTok, nilagay ko sa YouTube, sa Facebook. Guys, meron na pala akong TikTok. Papalo na lang, ganyan. Marami na palang kumbaga, uma-idol, nag-admire. Kumbaga, naging market nito, mga bata Mga bata, pag pupunta ka sa mga car show, lahat na nagpapapicture, puro mga bata. Kaya, pagtingin ko sa TikTok, ang bilis. Parang overnight lang, natulog ako. 1,000 na mahigit Kasi di ba kung isipin mo, gagawa ka, masaya ka na sa pag nag-hundreds. Wala, first 100s mo yun, okay Tsaka puro kaibigan mo lang muna manonood Tapos yun, sabi ko, okay pumapalo. Video, tamang video, hanggang sa lumaki Ganon. Yun yung niya. Pero nung time na yon wala pang livery to. Wala pa. Pero yung, yung sa bumper sa likod, ganyan na, yung parang tulay. Kumbaga, triangle yan. Pero sa'yo, nauso yan, di ba? Yung ganyang itsura? O kinopya mo lang din? Kinopya ko lang yan. Yung ganyang... Hindi ko pwedeng sabihin na ako yung una. Okay. Kinopya ko lang yan. Parang naastigan lang din ako dyan. Nakita ko yan sa sa Clark. Kasi kumakarera na rin ako sa Clark Mga track day. Pag nanonood ako ng mga NDRC, tangina, wild tabas-tabas yung bumper. Ang cool Pwede Nauso pa yung mga Speedos! Bahay ng Kalapate. Speedos. Tangina, makikita mo sa kalsada. Mga city, yung mga bios, mga naka-speedos din Sabi ko, parang
medyo kailangan may iba na akong konti. Medyo may twist. Oo. Tabas na, may speed holes na. Siyempre, may iiwan sa gilid. Gusto ko may something pa din. Di, sabi ko, yung nakita ko sa Clark, triangle. Sino gumawa niyan? Ikaw lang. Wheelworks. Nagtabas-tabas no? Si Kuya Willie. Kuya Willie. Sabi ko, Kuya Willie, send ako picture. Kaya mo ba to? O sige, dali mo dito. Puta oh. Si Kuya Willie, hindi yun hindi siya bara. Kumbaga, maibutas, hindi. Sukat. May ruler yan. Sabi ko, puta, geometry, kitang-kita mo, may tape tapos may mga sulat. Ganda ng pagkakatabas. Pagkatapos ng tabas, punta ako kay DC Garage. Boss Lloyd, pa-body color. Yun. Excited ako nun. Pero yun na yung naging trademark nitong kotse to, di ba? Yung puwet. Yung puwet. May drag wing na nun, wala pa. Wala pa. Axis wing pa lang. Access wing. Street pa siya. Axis wing pa lang. Pagkatapos ng bumper, hindi ko na maalala kung yung carbon doors ang nauna o yung bumper eh. Likod. Nakasiyap yan eh. Tapos yun, hanggang sa pumuputok na yung TikTok ko. Pero wala pang laman ng makina nun. Meron na. So, anong naunang buuhin? Yung itsura o yung makina? Yung makina. Dinala mo na kay The Source. Oo. Pero ang makina na yan, yung makina na yon. Nung nakuha mo to, B16. B16. Tapos, pinalitan mo. Tapos, sinwap ko sa built na. Na B16 din? Oo. Okay. Kilala mo kung sino. Kanino? Win-Win Texon. Okay. Andin Tulin. Oo. Diba? The Moro. Source eh. Doon sa ESI na body ata nakalagay yon. Pero nung nakuha ko kay Win-Win yon, na yan? Doon sa Monggi na. Yung Monggi. B16A, na nagto 12.9, 12.8. Pero kasi yung body nun, Barag. Barag na talaga. Wala nang tinira dun eh. Sabi ko, sige, swap. Add ako dun sa makina. Karga dito. Hindi pa namin sino-showbiz yun para mapalaban ako. Buong makinang sinalpak. Kasama yung tranny? Hindi na. Tranny, hindi kasama tranny. Makina lang. Tapos yun. Then dami pa rin napugo nun. Actually, hindi nga eh. Kasi pumutok yung balita na yung makina ko, yun yung nagto 12.9. Cheap na showbiz. Kay Win-Win Texon yung makinang yan. Wala tuloy minsan mapapalaban, tapos bilang mangyayari, ay, boss, di pala, tropa pala si Ryan. The Source. May mga ganun na. So, in-enjoy ko na lang. Dahil wala nang illegal eh. Umuusbong na rin yung dami ng CCTV. Lahat naka-dashcam na. Madali ka mag-trending. Kumbaga. Kasi, laban ko, White Plains. Ito, White Plains. Kulitan lang, tropa. May mga pulis pa nun. Talagang haharangan ka sa dulo. May sisita sa'yo dito, pero meron na sila sa dulo. Hindi ka pwede mag-EDSA, U-turn ka o maglooban ka, Green Hills, ganun. Kaya nangyari dito, puro testing, NDRC na lang. Ganun na siya. Ano pinaka-inoras sa'yo nung makina na yun? Yung nagte-12s. Yung nagte-12s, mataas eh, parang nasa 14 something. Pero street tire, ganun-ganon. Street tire. SIR tranny. SIR tranny, oo. Ano bang final rate nun? 4.6? 7? 4.7? Ay, hindi. 4.2. 4.2. SIR tranny 4.2. Yun. Non-LSD pa. So, hindi lumabas yung power ng makina. Kasi, ang kamatch niya, lighten ng kaha, nakatrani, slick tires. So, hindi mo mapaoras. Tamang kulit lang. Doon ako nag-umpisa, sabi ko, hindi lalabas oras nito dito ako. Enjoyin ko na lang to. Car-meet ako. Pasok akong car-meet. Noon na, naiiya pa ako eh. Sabi ko, nauuso na. Parang dumadami na car-meet Maya't maya, every weekend may car-meet eh. Minsan, big event pang car-meet. Hindi siya car show, walang entry. Pupunta ka lang. Yun, car-meet. Tapos biglang, boss, lagero! May mga, sabi ko, boss, kamusta? Kaya hindi ko siya kilala. Showbiz na, Gano'n na, okay na. Di, kasabay nun, gumawa na rin ako ng page sa Facebook, Dragero. Kasabay ng TikTok.
Sa TikTok, more on B-rolls, tsaka tamang pa-showbiz lang ng sasakyan. Mga tamang hatawan, ganyan. Sa Facebook, more on patama quotes. Hindi mo alam kung nababasa mo, di ba? May mga pang-haters na, share nyo na lang yan kung di nyo kayang patamaan yung mga tropa nyo. Yung mga inspirational yabang. Mga ganun. Yung mga tipong ako ang daan nyo, i-share nyo yung mga quotes ko para patamaan nyo yung mga haters nyo. Parang ganun. Pagka kasi nag-quotes kang ganun, minsan puputok eh. Yung tipong picture ng kotse mo, tapos dark yung... May caption dun sa... Ganun. Yun ang naging tema ng page ko. Kumbaga, minsan nag-post ako doon ng don't yabang if heram. Para mga ganun. Nagulat ako, pumutok yun. Tapos ang daming, hindi porket heram, niyayabang na. Tapos meron pang kasunod na don't yabang if heram. Don't, parang if utang. Ang dami nag-comment. Installment to, pero may karapatan kaming iyabang to. Ganyan. Ang daming umiyak. Sabi ko, okay to. Good or bad publicity is still publicity. Diba? Good publicity pa din yun. Sabi ko, pumuputok yung post. Bahala kayo mag-iyakan dyan. Okay lang. Nag-up yung post. Kaya yun yung mga masayang nangyayari doon sa pagiging dragero, kumbaga. Pero yung time na yun, dragero na talaga siya. Kumbaga, kilala siya as dragero, no? Oo, dragero so, nauna yung kumbaga, tumatak yung name. Tumatak mo na yung name nung nakilala mo na yung kotse bago mo sinimulan yung social media ng kotse. O sabay? Sabay. Tapos kasi kailan na pumasok yung livery niya na... nung kasi binigyan ko siya ng identity, di ba? Dragero Tapos... entity na siya eh. Tapos, kumbaga, ang tao, pag may nakita, pupunta sa Facebook, ita-type dragero, lalabas na ngayon. O kaya sa TikTok, accessible na lahat eh. Ngayon, nung nagkaka-followers na ako, sa Facebook, pag pinagsama-sama mo yung followers, parang malaki na din eh. Doon pumapasok yung sponsors. Yun nga, shoutout kay Boss Renz Mateo. Siya yung unang nagtiwala sa akin na, Boss, market mo. So, gumagana yung mic? Okay. Yes. Okay, so nagkaroon tayo ng technical difficulty. Yeah. Nag-overheat ang ating camera. Kasi naging mainit masyado yung usapan eh. So, okay, so going back. So, pumasok yung sponsors. As I said before, nung dumami na yung followers, actually wala naman akong idea eh, na pwede na pala akong kumuha ng sponsors. Kumbaga, ako lang, gusto ko lang i-monetize. Hindi ikaw yung lumapit sa mga sponsor? Hindi. Kumbaga, fan lang din ako ng racewear nun. Si Boss Renz ang unang nagtiwala sa akin. Si Boss Renz Mateo ng JRP. Okay. So, sabi niya, hindi, ito muna pala. Yung history ng racewear. Back in the day, yung mga racewear kasi, designs niya, puro, kumbaga mix. Mga all-ins, mga... Pero Thailand kasi yun, di ba? Thailand kasi yung, yung maker niyan. So, siya, more on, ang market niya talaga puro motor. Kasi, na-set ni Boss Renz Mateo. Yung racewear, naging fan ng mga nagmo-motor. Mga Thai setup. Kaya, kumbaga okay yung market eh. Sa kanila eh. Maganda yung market sa kanila. Kasi daming bumibili. Baliw din yung mga nakamotor. Dami rin pera. Madaming pera talaga. Yung mga nagsiset up na Thai. Pagka million build, tapos tatabi mo dito, akala mo lang mas mukhang mahal to, pero tang-ina yung pyesa nun, mas mahal. Baliw din talaga. Kaya kung magkano yung presyo ng racewear, talaga bumibili talaga mga tao. Ano ba yung racewear? T-shirt? T-shirt. Okay. Siya, parang clothing line. Ang designs nun, puro motor. So, nandun yung market. Si Racewear Thailand, nagbago ng set. Nag-lean siya towards JDM. Okay. Siguro may dumaan. Malas yan, boy! Ayun, so, yun nga, nag-lean towards JDM yung mga designs. Sabi ni Boss rin sa akin, dahil ako fanatic din akong racewear, bumibili din ako ng mga damit. Sabi niya, Papi, meron akong plano, kako. Sabi niya, meron akong plano. Gusto kong
baguhin yung system ng Raceware kasi nagbago si Raceware sa Thailand. Naging puro siya kotse. Okay. So, para hindi masayang yung brand na na-establish na dito sa Pilipinas, gusto kitang maging parang brand ambassador ng Raceware. Kasi may market ka, na-establish mo na nagkaroon ka ng followers. Kaya yon, sabi niya, akala ko, didikit ako Raceware yan. Yung livery, sagot ni Boss Renz yan. Pero yung layout, ako na yan kasi graphic artist ako eh. Ako na nag-layout niyan. Siyempre, sayang naman yung livery. Kung Raceware lang, emphasize natin, Raceware talaga malaki. Pero nilagay ko yung Dragero, yung The Source, yung shop ko, yung Wax Depot. Yan. Sige, may check lang ako. Sige. So, akala ko, lang ako, parang model, kumbaga, parang i-content ko lang yung Raceware, dadaling ko lang yung pangalan ng Raceware. Hanggang sa, nagulat ako pala magbebenta ka ako ng Raceware. Dumating yung container, ang daming damit, puro Raceware. Sabi ko, boss, parang hindi ko ata kaya. Kasi, hindi ko linya. More on ang trabaho ko, graphic artist eh. Tapos ang negosyo ko, detailing. Parang wala sa linya. Kaya mo yan. Siya unang naniwala sa'yo. Oo, kaya mo yan. Parang sisiw sa'yo yan, kayang-kaya mo yan. Ang tiwala si boss, dinala ko. Hanggang sa meron ako mga nakuwang resellers, nung pumuputok, naging mabenta. Okay. Naging mabenta naman Pero siya. mahal ang damit ng Raceware, ha? Mahal ang damit ng Raceware. Oo. 1.5. 1.5, oo. 1.5 ang isa. Yung ganun ko, yung binigay mo lang eh. Tsaka yun? Hindi mo na ako makabili. Sponsor. Oo, binigyan mo ako eh. Nakalista. Kaya lang ako may Raceware kasi binigyan mo ako eh. Yun. Kaya, yun, tuloy-tuloy sa mga sponsors hanggang sa sino bang next na naging sponsor ko? Yan, si GP Lubricants. Okay. Kasi, ang inaay ko talaga, yung mga matataas na brand ng langis. Okay. Ayoko na magbanggit kasi baka Yun, so si GP Lubricants. Sila pa rin yung lumapit sa'yo. Actually, unexpected din yan si GP kasi. Pero dati, doon ka sa, yung isa yung gamit mo, di ba? Oo, yun ang gamit For ko. the longest time. Pero hindi doon sa leading ngayon. Yung isang, Okay. yung RAV na, yun, siya na yun. Doon ako sa side niya. Okay, oo. Hindi ako doon sa malaki. Oo, doon ka sa may dyno dati. Oo. Hindi, naunang may dyno. Oo. Yun. Sa EDSA, yun, doon. Doon ako sa kanya. Oo. So, parang wala naman akong contract. Okay. Freebie lang eh. Kasi hindi ako direct na doon ako dumidiretso sa company. May tao lang akong kausap. Eto, Moab Moto TV, di ba? Puta, ibang level na si JC ngayon. Oo, iba na. Sabi niya sa akin, brother, gusto mo bang sumama? Kasi launch ng GP Lubricants eh. Sa Carrera Showroom. Oo. Baka lang gusto mong sumama kasi syempre, kumbaga, tumatanong ng utang na loob si JC sa akin dahil si JC, sinama ko siya sa Honda Day. Okay. Nung sinama ko siya sa Honda Day, dun siya nagkaroon ng idea na, puta, pwedeng i-content eh, yung car scene. Oo. Kasi, Motor-motor dati, nandun siya diba? sa big bike eh. Kaya nga Moab Moto TV kasi sa motor siya nagsimula. Sa big bike. So kinukwento niya yung motorcycle community, okay din naman. Pero nung na-expose siya dito, parang mas nagustuhan niya kasi car enthusiast talaga yun. Puso nun nasa kotse. Yung iip nun, tagal na nun. Ang dami na pinagdaanan nun. So, sabi niya sa akin, brother, sama ka. Launch ng GP Lubricants sa Carrera Showroom. Yun nga. Di sabi ko, sige, kailan ba? Tapos sabi niya, ganitong date ngayon. Di, sabi ko sa kanya, baka naman ka ako, sa'yo yan. At baka biglang, kumbaga, ma-overstep ko yung spotlight na dapat kanya. Di sabi ko, kung okay lang sa'yo, tsaka baka,
sa'yo yan. Kumbaga, ikaw ang magiging ano dyan. Then sabi niya, hindi pwede, papi, kasi kay ano ako eh. Oo. Nakataya pa ako kay ganyan. Ang mangyayari kasi si Easy. Si Easy ang magiging GP. Tapos, siguro kulang pa sila ng tao na magre-represent. Di, punta akong ganyan. Wala naman sa plano. Hindi na napasok ni JC. Na-late kasi si JC eh. Ang nandun lang sa loob ng Carrera showroom, eto. Di-display sa loob to? Di-display to. Sa loob ng Carrera showroom, kasabay nung launching ng GP Lubricants. Okay. Siya ang naging model. Pero bago yung... Pero nung time na yun, hindi GP ang laman. Hindi GP. Belo. Ano yan? Pero wag ka. Bago ako pumunta doon, dinikita ko lang isang malaking GP Lubricants na sticker yan. Sabi ko, surprise ko sa inyo yan. Sa hood. Kumbaga, may branding. Kumbaga, hindi pa man din, linagyan mo na. Para akong Spotify na nag-free trial eh. Ganun eh. Anong pakiramdam ng merong branding yung company nyo sa kotse, ganun. Tapos, natuwa sila sa ganun siguro. Natuwa naman sila kasi, bago pa lang sila eh, sa Pilipinas. So, ang kasama ko lang doon, si Migs. Si Migs sa Cab Speed. Yung lagi nagcha-champion. Galing nung batang yon. Kasama ko siya doon. Hindi pa kami close nun. Parehas pa kaming awkward sa speech tungkol sa mga kotse namin. Awkward talaga. Hindi ako sanay na umaano sa tao eh. Humaharap, tapos mag-i-speech ka. Hanggang sa, ayun nga, sabi sa akin, request, okay lang, engine roar, ganyan. Break-in to. Sabi ko, putang, break-in pa to, kakabuo lang. Ina yung VTEC killer na? Hindi na. Tapos na yung VTEC killer nun. Tapos na yung VTEC killer era nun? Oo, yung VTEC lock. Tapos na yun. Ay, VTEC killer, VTEC lock. Ano na siya? Bagong built na. Kumbaga, nasa break-in period siya. Naka-scab yun. Hindi siya naka-stinger. Kasi pag stinger, yun na yung, ikakabit mo yun kapag dyno na eh. So, break-in ko, scab, para sa mga biyahe-biyahe ko, komportable ako. Naka-scab siya. Di engine roar. Sabi ko, hindi ko masyadong ibobomba po kasi break-in pa po eh. Sige po, okay lang. Sige. Syempre, hindi ka naman makatiis. Sa loob ng karera? Sa Carrera showroom. Sa loob? Hindi ka naman makatiis ng gano'n. Sabi ko, this is my day. This is the day. It's my time to shine. Parang diba? Bomba. Yan, lahat sila naka-video, yo. Sabi ko dun sa kasama ko, videoan mo. Kasi, kaya nangangalap ako ng video din, kasi pag ako gumagawa, magbobomba ako. Hindi masyado rinig. Tsaka hindi ko na siya madodocument. Kaya binibigay ko yung cellphone ko dun sa kasama ko. Siya na bahala. Ganoon. Hanggang sa, pagkatapos ng launch, may proposal lang ako nun eh. May proposal ako, black and white. Sabi ko, kung gusto niyo po na parang, to summarize lang na magkaroon tayo ng deal na to represent the GP Lubricants. Ito po yung terms and conditions. Nandun lahat, pati yung mga rules, pati yung kapalit, kung ano yung performance na gagawin. Kung anong kaya mo ibigay. Nandun. Hindi ko na i-disclose kasi private yun eh. Syempre. So, andun, sabi naman ni Sir Abdur, yung anak ng may-ari, taga UAE. Sure. Parang hindi naman din sobra yung hinihingi ko. Hindi rin naman kulang. Sakto lang. Kaya-kaya nila. So, deal. So, GP Lubricants na ako. Welcome to the club. Ano in-approach mo sila through email or dun sa event Face to face. May dala akong black and white. You went to their para ako office? nag-apply. Ito po resume ko. Parang ganon. After na nung event yun? After na nung event, nung wala na lahat ng mga bisita, kami-kami na lang, doon na kami nag-approach. Kasi sabi ni JC, bigay mo na. So going there as a guest na may dala mo na yung papel na yun? Kumbaga may idea na ako. Kasi nasabi na rin ni JC na may na naghahanap sila. Tsaka may chance na baka makuha. So, kasi sabi ni JC, hindi ako pwede eh. Ikaw na lang, pare. Anuhan mo na. Niready ko lang, in case lang. Wala akong plano kung hindi ibigay, okay lang din. Okay lang rin. Carrera showroom na yun eh. Picturean ko na yung kotse ko. Upload ko sa Facebook, likes, ganun na lang. Nakuha. Nagkaroon ng deal.
naging ano ako, hanggang ngayon, representative ako ng ano. So guys, kung may narinig kayo mga tilahok ng manok sa background, kasi nga, this video has been shot at, 3 a.m. So, Yeah, actually, alas 3 na talaga. Hindi kami nagbibiro. So, teka lang. Balik tayo dun sa mga naging evolution ng kotse. Okay. B16, tapos naging fully built na B16. Yes. Tapos, ano nangyari doon? Binenta mo yung makina na yun? Yung B16A na short block na galing kay Winwin, ano ba? Parang pinalitan na namin eh. Parang yung lifespan ng engine Pabigay na. pabigay na. Parang ang option namin ni Ryan, i-rebuild ko na B16 pa rin o bibili na ako ng B20. Oo. Okay. B20 na mura lang B20 eh. Oo. Di ba? Kaysa mag B16 ka, bubuuin mo ulit yung B16 mo, di magtaas ka na ng displacement. Oo. Pero sabi niya, wag mo na B20 para may sukli ka pa. B18 ka muna. Kasi Okay. minsan, B18B o B18C? B18A. B18A, B18B parehas lang eh. Yung non-VTEC na Oo, B18. Oo, kumbaga Oo. Frankenstein, di ba? LS VTEC. Ano siya? Yun yung naging final decision namin ni Ryan. Gagawin namin B18 na built, kumbaga, aftermarket na lahat. Okay. Ang So, doon na pumasok yung VTEC lock. VTEC lock. Actually, si Daulog eh. Si Mike, binulungan lang ako noon. So, hindi kaya natin i-VTEC lock yan. Wala talaga sa plano yun. Una lang, Toda B kasi cam ko eh, Toda B. Hindi pwede na eh. Pwede na yun. VTEC lock. Try natin. The same head na galing sa B16, sinalpak sa B18, na naka-VTEC lock na. Pero yun pa rin yung cam. Yung cam yun pa din. Ano yung cam na nun? Toda B. Yung Toda B na yun, yun yung galing pa sa B16 ni Winwin. Okay. Yun. Tapos, nung nag-VTEC lock to, doon lalong sumikat tong kotse. Oo. Doon na pumutok talaga ng todo. So when you say VTEC lock, naka-engage yung VTEC mo All the time. throughout ng Pagka-start mo. Pagka-start Yun yung mo. Oo, ganun. Yun yung ano niya, kumbaga naging aura niya eh. Brap, 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 brap. Eh, Pero nung naka-VTEC lock to, kinarera mo pa to? kinarera ko yan. Na nakaganon? Na nakaganon. Anong malakas? Hindi namin ine-expect kasi Pero ilang kinabayo pa na nun? 2-1. 2-1. Sa B18, no? Nandyan yung dyno sheet eh, hindi ko na mahanap eh. Pero mataas ang torque. Mataas talaga ang torque. Ang power band ko, parang diretso, tsaka pababa. Okay. Ang normal power band, di ba, pataas. Kasi may VTEC eh. Oo, pataas. Yung akin, Simula pa lang mataas na. mataas na. Tapos pati torque ko mataas. Kasi nga VTEC eh. Hindi namin inaasahan. Hindi ko sa karera sa NDRC. Ayaw kumapit ng street tire ko. Nyoba na yun. Ano? Hindi Nioba. Parang yung Achilles na semi-slick. 1, 2, 3S. Hindi eh. Yung isa pa. Hindi ko alam. Ano ba, Achilles na? yung tuldok-tuldok. Parang meron lang kidlat, tapos tuldok-tuldok na. Hindi yun, matandaan. Yun. Basta ganun, semi-slick siya, 15s. Launch ako primera. Puta, ayaw kumapit. Talagang tinatapon niya. Kasi yung floater mo, para lang kumapit. Pagka ramdam mo na medyo kumakapit na. Sa Clark yan, sa Clark. Sa Clark. Siyempre, didiinan mo na. I-wheel spin niya ulit. Tapos, kapag ka nagka-traction na, tapon na yung primera eh. Pag segunda mo, wheel spin niya ulit. So, walang 60 foot. Wala. Walang 60 foot. Kaya mataas ang oras. Ang kailangan pala, pag naka-VTEC killer ka, VTEC lock, pagka ganyan ng mga cam mo, slicks. Slicks na bahala sa lahat ng torque. Hindi pwedeng street tire. Pero na-testing mo rin naka-slicks, di ba? Na-testing ko din. Pero sumabog. Sumabog na. Yun na yung Yun na yung... Andun tayo nun. Oo, magkakasama tayo nun. Oo. Yun na yun. Yung B18 yun. Yung B18 yun. Yan pati yun. First time mong sinalpakan ng slicks, Oo. tapos nagkaganon. Ganun Kasi nangyari. naman, ang naging problema, yung slicks luma na. Ang malapit na, sumabog na yung slicks, kumatok na yung makina.
Di ba, VTEC lock eh. Ang hirap i-launch ng VTEC lock. Dahil wala ka ng idle. Tapos, dahil wala kang idle. Pag in-steady mo yung paa mo, malikot pa rin? Malikot pa din. Pero syempre, sa VTEC lock kasi, may sweet spot yan eh. Pag hinay-rev mo yan, pipino yan, mawawala yung brap-brap niyan eh. Pero mataas ang torque dun sa side na yon ng RPM. So talagang tatapon niya. Pero pag bumaba ka naman dun sa brap-brap, Bog. Kung ano yung brap-brap, Ganun din takbo? ganun yung takbo. Brap-brap-brap. Ganun. So mahirap talaga. May aircon ka pa nun? Wala na. Wala ka aircon. Tumalsik yung bearing ko sa dyno eh. Yung dyno nung compressor, yung bearing ng compressor. Habang dinadyno, may tinapakan namin ganun. Masisira pa yung dyno eh. So walang aircon. Kaya hirap na hirap kami doon sa VTEC lock. Tsaka pag nandun ka na sa dulo, pepreno ka na eh. Pag binitawan mo yung gasolina, mamamatay ka, walang vacuum yung hydrovac. Ang tigas ng preno. Tsaka walang kapit yun. Parang ang PUJ na bubomba-bomba dun. So gagawin mo, approaching ka sa dulo, handbrake lang, alalay. Puta ka, nakakatakot. Tapos engine brake, handbrake, hanggang sa bumagal. Kaya mo nang i-neutral, nang nakapreno, nang nakagas. Handbrake lang magdadala ng lahat. Puta ka, nakakatakot. Ganon. So mahirap. Yung utak mo kailangan precise eh. Ang dami mong iisipin. Hindi mo pwedeng pabayaan yung auto mamatay. Kaya, sumabog pa. Actually, hindi pa siya sabog eh. Kumatok lang. Wala pa. Parang naglo-loss compression na lang siya. Ano yun? Inertia eh. Ayokong bumagal ang todo. Kasi baka mamatay makina, mahirapan ako. So, yung inertia ko, yung dulo, matuling yung liko kong ganun. Puta, doon pumutok yung Ay, gulong. Doon na siya naputol. Kumbaga, tapos nakanal pa. May kanal sa gilid eh. Na-shoot. Dahil flat eh. Ayokong humarang doon sa mga kumakarera. Ginilid kong gano'n, nakakanal. Tapos ini-start ko, wala nang kompresyon! Sabi ko, parang alam ko na ending nito. Tapos pumunta na yung mga tropa. Umulan. Jajak na kami. Papalitan na namin ng gulong para mauwi. Hihilayin na. Umulan. Mamaya na lang, balikan na lang yan. Nilagyan natin sa likod, di ba? Yun yun. Pero nag-start pa yun, di ba? Lumamig. Oo, nag-start pa. Nung lumamig yung makina, nag-start. Tapos pinatinignan ko kay Boss Ernie. Kuya Ernie Sambo. Inamoy niya ngayon yung breather. Sabi ko kasi, Kuya Ernie, ikaw humatol kung tatakbo natin o hindi. Inamoy niya yung breather. Siguro naamoy niya, gasolina na. Hindi naamoy langis eh. Huwag mo na itakbo. Baka lalo pang maleche yan. Huwag mo na itakbo. Huwag mo na, hindi na namin tinakbo. Flatbed na yon. Flatbed na yon. Tapos, binuo, ito na yon. Binuo, ito na yon. Ano nang setup nito ngayon? In-out ko na yung Toda B. In-out ko na yung VTEC lock. Nag-ano na ako, Pro 3. Okay, skunk. Naka-skunk na Pro 3 siya. Aftermarket na rin ako na valve spring retainers. Naka-piston na rin. Tapos binalance ko na rin yan, yung crank. Oo. Ito na Tapos yun. yung tranny niya? Yung tranny niya, hindi, doon sa B18, yung VTEC lock, ang tranny nun, 4.4. Okay. 4.4 na naka 3 and 4. Okay. LSD. So, yan pa rin yung nandyan ngayon. So, pang highway. Actually, Oo. pang circuit, no? So, going back dun sa VTEC lock, meron ba special na process para magawa yung VTEC lock na yun? Or Actually, ini-engage lang yung... Actually, siya, tatanggalin mo yung stock na pin nang mag-i-engage doon sa rocker arm. Papalitan mo nung Speed Factory na mas mahaba na titanium pins na nakalock na. Okay. Para sabay na Kumbaga, sila. yung rocker arm, sabay na yon. Oo. Kahit anong mangyari, may langis o wala, meron yon. So, wala nang silbi yung solenoid mo nun, VTEC Wala solenoid na. Kasi pagka nag-VTEC lock ka, may partner siyang black off. Black off plate. Yun. Papatayin mo na yung solenoid. Aalisin mo completely. Aalisin mo na. Oo. Pwede mo namang hindi alisin. Kaso,
mas pogi pag wala eh. Ah. Diba? Kitang-kitang lock. Pero nung naka-VTEC lock to, hindi mo na kinakalsada yun eh, no? Hindi na, nahirapan na ako. Unang-una, sobrang bulabog. Ingay. Maingay. Tinry ko eh. Papagas lang ako eh, kasi wala nang gasolina eh. Tangina talaga, takaw, tingin talaga. Mahihiya ka kasi kung sa mga car guys, pogi ka. Pero kung sa normal na tao, tangina nito. Sira? Pangit ng tunog. Helicopter, parang ganon. So, hindi ko na siya ma-daily. Hindi ko na ma-street. Pero pag NLEX ang takbuhan, diyan sa Petron, may tambay. Pag tumungtong ka na kasi sa NLEX at rekta ka na, swabe na yan. High speed na kasi. High speed na. Tamang alalay ka na dyan. Pag nandun ka na sa NLEX, sa Petron, doon ka na magbabrap-brap kasi mabagal ka na eh. So, brap. Igagapang mo na yon. Kasi pag tinulinan mo naman yon, kasi para mapino, tutulin yon, mabilis. Paano kung may masagasahan pa ako doon kasi mabilis. Igagapang mo talaga. Perks nun, layo ka pala. Huy, andyan na. Distragero. Oo, andyan na kagad. Pero yung brap na yon, tingin mo isa yan sa mga nagpasikat din talaga sa kotse? Masasabi kong oo. Iba din, no? Iba din. Iba din yung presence pag gano'n. Kasi, ako, nung sa experience ko hindi ako dumating sa point na para akong gago na magre-rev para lang pumunta yung mga tao. Nandun lang ako sa, mag-idle lang ako. Brap. Eh, pag narinig na yun, parang ang dami na nagbibideo eh. Tamang sundot ng high RPM. Tapos balik ka na dun sa brap. So, kumbaga, kung yung iba, sa Pops and Bangs kumukuha ng atensyon, ito, idle pa lang, no? Idle lang. At saka, parang ever since, di naman nagkaroon ng Pops and Bangs to, di ba? Hindi ko nilagyan. Never. Never ko nilagyan kasi sino pa bang mag-a-advise sa akin? Si Jeremy. Guys, diba? alam nyo na yan. Kung si Alam Jeremy nyo na yan. Oo. Pag tinanong mo, Pops and Bangs, baduy. Sasabihin sa'yo, baduy, tanggalin mo yan. Parang gano'n. Kasi may isang tropa, nilagyan niya Pops and Bangs. Tinanggal din niya kalaunan. Ayaw niya talaga nun. Kaya siguro, yung Pops and Bangs, gawin mong launch control sa Clark, okay. Pero kung gagawin mo pang uto-uto lang sa show, hindi siya, pabor. So, nung sinushow mo to, simula na nakuha mo yung kotse, sinushow mo na, o nung medyo talagang formado na? Nung formado ko na siya sinushow. Kasi may nagbabayad na eh. Kasi raceware na. Kumbaga, yung MOA, yun yung unang lapag ba nito? kasama si Jay? Oo. Yung Dilaw, oo. Yun yung unang lapag nito sa show. Okay. Yun. On the spot ko kayo tinawagan nun eh. Bro, pwede ka ba? Kasi parang marumi pa yung kotse namin nun, di ba? Nangyari kasi nun, si Raceware, malaki pala yung allotted area sa amin. May tent na malaki, di ba? May tent na malaki. Tapos meron, yung katabi ng tent, parang ilang kotse pa. 7 cars pa yung kasya kung pa ganito Sa MOA yun eh. Sa MOA. Pati si Si Bennett. Tinawagan ko. Ano yung bumper to bumper? Hindi ko matandaan eh. Bumper to bumper. Bumper to bumper ba yun? Bumper to bumper yun. Tinawagan ko sila Jay, sabi ko, Papi, baka pwede ka. Car show tayo. Sagot ko na lahat ng entry. Sige. Puntahan kami lahat doon. Yun yung unang-unang lapag nito na naka-livery. Yun yun. Naka-hood exit rin yun. Hindi, Stinger yun. Stinger. Yun yung 1600 yun eh. Nasa ilalim. Tapos, yun yung engine roar. Sumali tayo. Muntik tayo makatalo ng Lambo. Oo. Taki na engine roar, kalaban namin Lambo. Finals na eh. Oo. Nagkita-kita na sa finals. V10. Lambo na yung kalaban, finals na. Napahinga yung kotse ko, napahinga. Ayaw na mag-start. Ayaw mag-start. Nung nag-start, ayaw rumev. Parang may limiter. Oo. Yung pala, sa on data, ganun. Nag-limp mode. Parang nag-limp mode. Siguro kasi yung, yung optimal temperature niya, hindi pa nakukuha.
Kaya hindi niya ma-engine roar. Malamig parang pa yung ganun makina, Yun ganun, kasi parang ganun. tinanong ko yun Kung ba't nagkakaganon? Dapat. Tagpas yung DQ Lambo na yun. Wala. DQ. Talo kami ng Lambo. Alam mo nangyari? Imbis na Lambo killer, Lando killer. Tangina, iyabang pa namin nun eh. Yung ultimo. Alam na namin eh. Tangina, mananalo kami. Kasi may May DB meter eh. may DD meter. So, yung nag-finals doon, makikita mo na agad ano yung maximum nun, di ba? Hindi, at saka nung ito nag-rev, di ba, nandiyan yung kotse, mga tao palibot. Pag ito nag-rev, lumalayo yung mga tao. Oo, kasi maingay talaga. Ang ano ko lang doon, ang perks ko lang, stinger, di ba? Nasa baba. Yung DB meter nandito. Oo. Engine roar or loudest exhaust, nandyan. Andyan lang kaya rinig na rinig. Rinig na rinig. Mas mataas talaga yung metro natin Nung pumuputok talaga. Oo, diba? malayo. Kaya akala namin panalo talaga Ano yun, may screen na nandun yung meter? Hindi, may parang May ganito. device lang. Oo, tapos may nag-announce. Oo. Ganon. Utang munti kami makatalo ng longa. Lambo. Muntik kami makatalo ng Lambo nun. Yun. Pero grabe yung ano nun, no? Yung pick-up na sumali. Naputa, walang laman. Nasa Grabe. loob yung intercooler. Pick-up? Oo. Ay, hindi. Van. Oo, si Toby. Oo. Toby the van, yun. Diesel. Diesel. Ang Puta yung exhaust nasa may pinto. doon. Grabe yun. Kaya yun ang mga masasayang moment niya nung nakakasali na siya ng show, nakakasali na siya ng car meet. Kaya, So, from time na kinabit mo yung 12s na engine, hindi ka na nakapag-street nun. Ginarahe na. Mas madalas hindi ka na nasa garahe. wala na yung gusto galing lumaban hiwin sa'yo. na makina, hindi, yun ang ginala ko. Yun ang pinang car meet ko. Hindi, street racing. Street racing, hindi masyado. Wala na kasi, lumalaban sa'yo. kumbaga, alam nila Yun yung time na na-divert na pinormahan mo na lang, Pinormahan mo na lang. Oo. Pinang-Instagram na lang. Instagram ko na lang kasi tangina, wala namang lalaban. O kaya kung may lalaban, parang dahil alam na yung load, ang itatapat sa'yo, yung talagang tatalo. Oo. So, syempre, hindi naman ako para magpaguhit. Hindi, at saka naisip mo ba na since may social following na yung kotse, na pag linaban mo siya sa kalsada, parang it will give a negative, Impact. Oo. Negative impact sa'yo. Actually, hanggang ngayon, dinadala ko yun. Hindi ako pwede magtarantado. Oo, kasi kilala. Kahit NLEX. Kahit sabihin natin tanggal ang plaka ko, pag pinost yan, tayo tatago, at dragero, o siya yan, ganyan. Kasi meron kang Matutuntun talaga. name na inaalagaan. Hindi katulad nung generic na kotse kang gagamitin mong panggago. Pagtatahiin mo yung EDSA, tatahiin mo yung NLEX. So, kumbaga, meron ding pros and cons pag kilala yung kotse mo, no? Hindi Yes. ka pwede magharot, hindi ka pwede magkulit. Kumbaga, ingat ka din sa kilos mo. Oo. Ganon. Madali ka magte-trending ngayon pagka sira ulo ka. Ngayon talaga. Ganon siya. So, kailan pumasok yung ganyang hood exit? Parang last year ata yan. Kasi hanggang ngayon, di pa naman ito nadadyno So, over na talaga ako sa break-in. Sobrang break-in na ginawa ko dyan. Pero tinatakbo mo nang hindi pa nakatono? May base map kasi yan Base map lang. Sumampa sa dyno yan. Ano ka ba nun? Wala. Wala ka nun. Tama. Dito sa Dyno Pro, di ba? Hindi. Sa doon. Doon? Sa flagship? Yes, sa flagship. Si Jeremy. Ang kasabayan ko noon, yung race car naman ni June, yung orange. Ito yung unang sumampa. Si Calbo, photography nandun Oo. Kasama namin. Technical problem sa kuryente. Okay. Nagli-lean out yung kotse. So, hindi pinilit ni Jeremy. Sumabog naglulo ko. Hinanap namin. On the spot, nagli-lean. On the spot, bumili ako ng injector. Oo. Tawag ako kay Sugo. Oo. Pre, injector meron ka? Bukas ko na lang babayaran. Padala mo dito sa dyno. Padala. Kabit. Testing mo na sa kalsada. Pumuputok pa din. Hindi pa rin okay.
Pag nag-high RPM na, papatak na ng mga 6,000. Ayan na, parang gumaganon. Hindi pwede. Hindi injector. So, hindi na namin pinilit. Pero nagsunog ako ng magkano, 7.5 ba yun? Ano naging problema daw? Inuwi ko yung distributor ni Ryan. Okay. Punta ako Metrogate, kuha ko distributor. Sinalpa ko dyan, testing. Punta akong Carmit. Skyway. Ayala Malls, Manila Bay. Puta, Pino. Siyempre, hindi ko binibira ng todo kasi base map lang eh. Pero nawala yung putok. Alam ko na. Distributor. Kasi tinry namin mag high tension wire. Nandun pa din. So, distributor lang sisisihin ko. Imposible namang spark plug. Kasi bago eh. So, distributor ang problema niya. Ginalas ko. Kita ko yung mga tingga nung cup. Medyo duling-duling na eh. Sabi ko, baka nga ano na to. Tapos yung mismong rotor, ano na siya. Upod na. Hindi na siya ganun. Malamang nalilito na siya magbitaw ng kuryente kapag mabilis na yung ikot. Kaya, ready na to sa dyno. Pero dahil nga nagbe-break-in, nung mga time na nagbe-break-in pa ako, sabi ko kay Ryan, Papi, hood exit. Yeah. Gusto pa rin maingay no? Kasi nawala ka ako yung VTEC lock eh. Nawala yung identity ng kotse. Sabi ko, gusto ko meron pa din. Bumait. Bumait. Nawala na yung garalgal. Ngayon, kung mag-i-stinger ako at yung idle ko medyo, mabait na, alam ko yung market ko eh. Kumbaga, yung hype nila, alam ko kung anong inaabangan nila eh. Pag nawala yung parang hype na yun, medyo mawawala yung spotlight. Medyo parang normal na kotse na lang ulit, di ba? Pero maiintindihan lang yun nung mga kumakarera kasi stinger, ganun pa din. Sabi ko, gusto kong maiba ng konti. Yung parang may twist naman. Bagong load, bago yung internals, bago itsura. Pero itong header na to, anong brand ba to? O gawa? PLM. Talagang orig na ganyan na yan. PLM, galing pang US. Oo. Buti, nakakuha ko ng galing US. Pinadala pa yan. Actually, pinadala pa yan galing US. Nung pagkabili ko niyan, sa The Source, lahat sila naghahanapan na ng PLM, ng hood exit. Tsaka maganda kasi. Kasi kung sa performance-wise, ito talaga eh, kung kailangan mong power eh. Hindi ka tulad nung Pero tingin mo, pag dinahin na to, ilan to? 220 din ulit? O may get? Target siguro 25 to 30. 225 to 230. Sana. Sa B18. Tapos Pro 3. Si Jeremy na bahala doon. Pero definitely 200 plus pa rin, no? Yun ang Sana. Target niya. Pero nung nakikita ko sa mga laro-laro ng mga bata, na ginagawa ng madami. May car parking, multiplayer. Yung laro. Merong Roblox, parang ganon. Basta yung pinopormahan nila eh. Anong pakiramdam na malamang sa akin may nagsisend ng gano'n eh, yung itsura ng kotse ko. Yung sa'yo may nagsisend. Nakakatuwa din eh. Actually, madami nagsisend. Matutuwa ka. Kasi, kumbaga na-reach mo yung ganong part ng buhay mo na na-inspire mo sila. Kasi, ako, kung ilalagay ko yung sarili ko sa edad nila, nung kabataan ko, mahilig din ako sa kotse, pero hindi pa tayo ganon ka-accessible sa mga video games eh. Hanggang mga Tomica, Matchbox lang tayo. Ini-imagine lang natin na kotse natin yun, gano'n. Sila, nalalaro nila sa computer, tapos yung idol nilang design, gagawin nila. Kaya para sa akin, kumbaga, umabot ako sa point na na-reach ko yung gano'n. Nakakatuwa din. Masaya. Kasi kumbaga, mai-inspire mo yung mga tao na... Pero ikaw, would you agree na ito ang pinakasikat na SIR sa Pilipinas? Ako, feeling ko hindi. Ano mas sikat na SIR para sa'yo? Sige, name an SIR mas popular kesa dito. SIR. Madami kasi. Kumbaga, kung babasihan mo ang parts,
Hindi, yung I mean, yung ano, yung personality ng kotse. yung ano, yung mismo. sabi natin, puta kahit saan ka magpunta, makikilala. Oh, yan yun si ano. Kasi, Ayoko sabihin mo, naman magbuhat ng bangko, pero parang ganun. Diba? Parang ganun. kasi sabihin mo, maski walang decals to, sa forma mo, Hindi, tsaka alam mo, alam mong ano ako, napansin ko yon nung siguro a few years back, na makakita ko ng kotse, puta, dragero specs Naka J-Blood, naka Dragwing, naka Kirky, pero tas yung bumper ganon, pero puti. Oo, ganon. Putang ina, dragero specs. Actually, may nag-send sa akin. Tagaytay eh. Kulay puti, EK. Nakalagay, Dragero Junior. Meron! Diba? Pero puta, angas So, anong pakiramdam ng ganon? Do you feel offended? Do you feel Hindi naman. insulted na may kumopya sa'yo na... Hindi naman. Actually, nag-post ako niyan. Hindi ko na maalala kung anong taon yon. Pero, ano yung Lancer, yung mas low-end na parang Lancer? Proton? Proton ba? Oo, yung Malaysia, Yung Malaysia, yung Proton. May gumaya. Pininturahan lang niya ng itim yung hood. Pininturahan niya ng itim yung fenders. Itong fenders, tapos pati yung mga pinto, nagtabas siya ng talagang Dragero spec. Pero Proton. Proton. Pinost ko yun. In-acknowledge ko siya. Sabi ko, natutuwa ako na, kumbaga, nagiging inspirasyon ako para dun sa mga mahihilig sa sasakyan na gawin nila yung mga ganung bagay. Kumbaga, halo kasi, may mga hater siya. Kasi kumbaga parang... Feeling gano'n, Feeling Dragero, peke, ganyan. Wala namang tulin yung kotse mo, gano'n. Kaya parang, in a way na pinagtanggol ko siya. Na kanya-kanyang trip yan. Kung doon siya masaya, at wala naman siyang tinatapakang tao, hayaan nyo. Kumbaga, ako naman, kung ginaya niya ako, hindi ako ma-offend. At medyo masaya pa nga ako kasi sino ba naman ako para kopyahin nyo, di ba? Hindi naman ako artista. Kumbaga sa Japan, merong Spoon Civic. Sa Pilipinas, may Dragero Civic. Parang gano'n. Kumbaga, anong build mo? Dragero. Dragero. Ganon. Galing nga din eh. Kaya, eto, kung ipantatapat sa mga talagang malakasang build, wala pa yan. Kumbaga kung sabihin natin itapat mo yung halos lahat, spoon, iba value nun. Iba value nito. Ito kasi, kung titignan mo siya, identity. Yung pagiging unique siya, yung pagiging Dragero. Ganon. So yun naman ang goal ng lahat na nagbubuo ng kotse. Yung mabuo nila yung kotse to their liking, to their taste, at the same time, ma-acknowledge yung build nila. So siya, nagawa na yun sa kotse to. So that's why, for me, ito ang pinakasikat na SIR sa buong Pilipinas. And actually, sa buong mundo, dahil sa Pilipinas lang may SIR na orange. Na orange. Four-door. Four-door. Oo. Masaya, so that makes it the most famous SIR in the world. Parang ang bigat, no? Pero kasi sa Pilipinas eh. Parang pressure na agad yan. So do you have future plans for this car? Future plans, siguro... I-dyno siya. Yun. Actually, yun ang pinakaunang kailangan gawin. I-dyno, orasan. Okay. So andun pa rin yung racing, yung hilig mo sa racing, andun pa din. Nandun pa din eh. Medyo kasi ngayon, nasa edad tayo ng kailangan mong tansyahin eh. Kung pofokusan mo ba yung luho mo, eto, o popondo ka muna, establish mo muna kasi sabay sa negosyo eh. Diba? Ito bang kotse to nakatulong sa'yo sa negosyo mo na detailing? Ano ba nauna? Detailing. Hindi, kasi di ba may car wash sila? Sila Hindi, lang eh. yung wax depot. Yung wax depot, ano yan? Mahabang kwento rin yan eh. Actually, wax depot, dalawa kami dyan may-ari dati. Si Julo Abilo. Okay. Friend ko sa UST, dalawa kami. So college ka pa lang noon nung binuo mo to? Hindi. Graduate na kami. Okay. Trip lang yan. Trip lang namin kasi gusto niya magtayo dahil wax spot yan dati. Okay. Sa Banawe. Gusto niyang buhayin. Sabi ko, gawa tayo ibang pangalan. Pero andun pa rin yung wax.
Wax Depot kaya. Yan. Tapos, kung kailangan mo ng pwesto, meron kami dito. Kasi may negosyo kaming car wash dati. So, binuhay namin yun. Tapos, sabay ito dun sa pag-build mo ng kotse. Naka-SIR na ako noon. Anong binuo mo to? Pero hindi pa dragero. Kumbaga, nakakatulong siya kasi followers eh. Hindi mo maalis na dadaan talaga sa feed nila pag nag-upload ako ng tungkol sa detailing ko. Di ba? Kumbaga, perks na lang yon na nakakatulong siya kasi meron siyang followers. Okay. Pero kasi pansin ko, lalo kay TikTok, yung algorithm niya, pag lumalayo ka sa content mo, konti lang ang views. So kung tinry kong pasukan ng detailing videos yung TikTok eh, konti lang ang nanonood. Wala nanonood. Oo, konti lang. Tangina, yung ginamit ko lang yung bombahin niya. Alam mo yun? yung bagong tugtog na mga nag-honda-honda ngayon. Sinalpa ko dyan, pinakita ko na nagro-rolling ako. Puta, daming views. dami. Diba? Kaya, yung tulong niya, kino-convert ko na lang sa Facebook. So, would you recommend or anong thoughts mo sa, let's say, for example, you have a business na meron ka talagang demo car. Eh, kasi ito yung demo car mo eh. Oo. Actually, kasi mahirap siyang gawin demo car. Kasi hindi siya maandar. Hindi, tsaka ano, Covered siya. paano mong i-express yung detailing kung naka-livery? Well, totoo. Di ba? Oo. Paano mo i-show up yung magandang pintura Well, kung naka-livery? Ang pwede mo lang gawin dyan, panghatak. Eh, nandun yan sa restaurant eh, di ba? Oo. Ikaw sabi, sino tarantado maglalagay ng kotse sa restaurant? Sa loob ng restaurant may kotse. Nandun yan. Imbis na maglagay ng lamesa sa kotse, linagay. Yung mga staff namin doon sa restaurant, sa KM14 Gastro Garage, minsan nagsasabi yun, Sir, may pumunta nga dito eh. Akala namin kakain. Pinicturean lang. Pumasok, nagpa-picture sa kotse, umalis. Ganun. Ang sarap din ng feeling na gano'n, no? Masarap sa feeling kasi engagement yun eh. Hindi mo pa masasabing walang natulong sa yun. Nakapasok sila, hindi man sila umorder, tumatak sa isip nila na may restaurant doon. may restaurant doon, may kainan doon. What if some other time, balik tayo, kain naman tayo. Oo. Diba? Nakakatulong din talaga. So, kumbaga, itong kotse to, for you, hindi na talaga siya something like a mode of transportation. Hindi na. Ano na lang talaga siya, it's something to showcase. Yes. Something na extension ng personality ko. Oo. Parang gano'n na lang siya. Pero ang natutulong niya sa akin, at natutulong ko din sa ibang tao, katulad ni GP Lubricants, kumbaga siya, pasimula pa lang siya sa Philippines, na ako, na-establish ko yung pangalan ko sa Pilipinas, tinulungan ko siya na ma-expose yung brand niya. Oo. So, yung mga ganung perks na give and take sa mga tao, hindi naman din ako humihingi ng sobra sa kanila. Kumbaga, tumutulong din ako. Kaya, ayun, ang huling-huling nag-sponsor sa akin, sila Car Martin, Kirena Films, Complex Carbon. Yan, shoutout sa kanila. So, yun yung... Ano, pinalitan nila yung mga carbon mo? Pinalitan ng bago? Pinalitan. Tapos, yung ibang needs ko, yung tint yan, kanila. Naka-tint pa yan. Pero ano yan? Sabi ko nga, pwede ba itint ka ako yung Lexan? Sa Clark, mainit eh, pag nakapila ka. Oo, wala pa aircon. Oo, wala pang aircon. So Lexan yan? Yung Sa dalawa door, sa sa likod. Lexan. Hindi ko naman siyang hati dun sa maliit. Kasi, actually, ito, walang hood, di ba? Makikita mo, 454. So, legit SIR. Kaya hindi ko siya magawang tapasin. Alam mo yung... Sayang. Igagagawin ko na. Unifiber ko na yan. Di ba? Kasi 454 eh. Tsaka hindi naman ako talagang career sa karera. Ang nangyari kasi, mindset ko lang. Siyempre, maiinggit ako dun sa mga... Dami ko mga karera ngayon. Si Panic, ang ganda ng premyo. Parang gusto kong sumali. Di ba? Ang naiisip ko kasi, sa tuwing may karera, yung makina ko, ano yan, investment ko, kumbaga. Hindi ko yan binuo para i-brag na ako ang fastest, ganyan. Kanila na yon, okay lang. Binuo ko siya para dun sa needs ko na
mabigay ko yung identity ko. Tsaka pang-kompleto ng build. Oo, tsaka yung, alam mo yung buo, ibang buo to eh. Trip ko to eh. Ako yan eh, parang ganon. Nare-represent ko din yung mga sponsors ko. Kaya okay na ako sa ganon. Yung kung kakarera, isipin ko gastos, hotel, gasolina, toll, entry, pagkain. May chance masira. May chance na masira. Imbis na sabihin natin aabot pa siya ng next year, hindi na siya aabot ng next year, mga ganon. Eh sa car meet, masaya din naman. Kahit papaano. Parang yung kinarera ni Chino, kala namin abot pa sa susunod. Hindi na pala. Hindi na pala. Namatay na. Oo, ganon. Sumabog na. Tapos, isa pa, is yung kontrata ko. Pag sumabog yan, paano ko sila i-represent? Correct. Di ba? Isa din yun, no? Yun ang ano ko eh. Kumbaga, hindi ko iisipin yung sarili ko lang. Kasi may mga naka-tie up na. May mga pangalan sa likod eh. So, kailangan, represent mo sila, nagtiwala sila sa'yo, paano, ba't biglang hindi ka na sumasali, hindi ka na nagpapakita sa mga car scene? Sumabog kasi yung makina ko eh. Gusto nyo, bigyan nyo ako pang reveal. Hindi, tsaka isa rin, no, pag dinabas-labas mo lalo yung kotse, baka may chance pa mabangga, lalo pang Ngayon, madisgrasya, no? kung sa transpo, hindi na yan. Para na lang siyang palamuti na umaandar. Na pwede mong dalhin sa malapit. Sa malayo, trailer mo na yan. Okay, so itong magandang tanong. What's the price na you will not, na hindi mo tatanggihan para sa kotse to? Ang hirap, pare. Hindi, sige, Mahirap eh. Hindi, sige, lang, give a figure. Ano yung presyong hindi mo tatanggihan? For example, may batang mayaman. Sa'yo. For example, may batang mayaman. O, Simon, bilhin ko kotse mo. Magkano? Ano ang presyong... Ako, hindi naman ako kupal. Na parang, oy, bibili mo, dragero yan. Oo. Kasi pag binili niya yan, hindi pa rin niya mabubuo yung dragero kasi hindi siya. Hindi siya si Simon, Hindi siya ako. Mawawala pa rin yung identity na yon. Kumbaga, magiging trophy mo lang yan na yung binild ni Simon na dragero, napunta na sa'yo, pero hindi mo siya ma-experience the way na na-experience ko. So, babase lang ako sa presyo ng kotse, sa presyo ng inubos ko. Yung value kasi hindi mo mabibili. Yung sentimental value. Hindi mo yun mabibili. Hindi, kaya nga, what's the price na hindi mo tatanggihan? 1M? 1M? Labang ka na? 1M, laban ako. Okay. Not bad yun. Oo. Hindi, ewan ko. So, for me sobra yun. Kung titignan mo na, hindi tangina, meron nga nagbebenta, all stock 1M eh. Pero kasi, sariwa. Pero hindi mo rin masabi. Di ba? Sinariwa. Ito kasi, bibilin mo identity, yung buo ko. Tangina, kung ako nga lang tatanungin mo, benta ko yan. Kukuha ko ng isa pa Civic, dragero spec ulit. Benta ko ulit. So let's say, ito na yung next question doon. What if someone lumapit sa'yo, Dragero, can you build me an identical car? Are you willing to do it? Yes. Kung if you have the money, magiging transparent ako sa lahat. Pero syempre, babayaran mo din yung pagod ko. Yun lang naman. Pero sasabihin ko sa kanya, na identical, yes, pero the sponsors maybe not. Kasi, Siyempre. kung ano lang yung forma. Pero pangalan, hindi. Ganon. So, kung hindi ako sabihin mo na mabenta mo siya sa 1M. Ano nang next mo doon? Next ko, honestly, siguro yung future ko muna. Settle ko muna. Kasi mabilis eh. Mabilis lang bumalik kapag na-settle mo yung sarili mo. Kasi, unang-una, mga upcoming na events sa buhay ko, nakasal, yung pamilya, bahay, di ba? Siguro yung 1M, spend wisely o pwede kong itabi sa bangko, saka na lang muna. Kumbaga yung focus ko, nandito muna sa kabila. Okay. Pag na-spend ko na lahat yon, naging okay na, o yung may 1M pa pala ako ulit, o dagdagan ko, balik tayo.
So guys, alam nyo na, ang mga kargay, sinungaling yan. Pag nagka 1M yan, dadagdagan ng konti, hindi type R yan. Imposible yun. FK8 yan. 1M, magkano lang dadagdag ko? Sinungaling yan, hindi totoo yan. Baka mababa na presyo FL5 nun. Pwede. So 1M ang tatanggapin mong presyo dyan. Okay guys, alam nyo na ha. So if you want a rolling legend or a display in your collection, no? If you want the world pinaka-famous na SIR in your collection, all you need is 1M to buy Certified this car. maayos yung kaha. Kasi, Actually, di ba? oo. Hindi walwal. Kasi Mukha lang walwal, pero andyan pa yung mga pinto, nakatago lang. Tsaka sure malinis siya kasi may detailing. Hanggang ilalim yan. Pero ito, napinturahan na to, no? Hindi pa. Oh? Hindi pa. Actually, yung bubong medyo may konting kupas na eh. Pero wala pa mga bulubulutong Doon sa may balakang. may nag-uumpisa. Yung parang maliit na panel sa may ilalim ng taillight. Napapunta naman yun. Yun, nandoon meron. Yun yung ano niya. Pero ang galing, no? Ay, may question pa ulit ako. Ah. Simula nung nakuha mo to, nabuksan ka na ba naliparan ka na ulit ng hood niyan? Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi ko alam bakit eh. Sa Parang EG, twice mangyari, siguro no? hindi lang maganda yung pagkakabit ko ng latch dun sa EG. Ito hindi naman. Nung pandemic, 200 plus ko yan eh. Hindi kasi Hindi lagi naman. walang hood. Hindi Alam mo naman. bakit hindi? Wala ng hood. Alam mo bakit hindi? Hindi kasi maandar. Hindi, tsaka hindi natin na mapapaandar. Anong oras na eh. Kaya hindi lumilipad siguro yung hood. May hood scoop eh. May daluyan. Okay. Possible, ano? no? May tumutulak Oo. din, no? Gusto ko mag-hood pins. Ano ba hood nito? Carbon. Hindi, anong design? OEM lang. Okay. Na may hood scoop. Okay. Yung pang Subaru na binaliktad. Oo. Yung pinauso ni Enan. Ganon. Tapos, yun, binutas ko para dito. Ah. So, yun. Yun ang kwento niya. So yun. So if you have any other questions for Dragero, you can leave it in the comments below. So it's 4 a.m. and nararamdaman ko na yung edad ko. At meron pa ako maagang appointment tomorrow. So ikaw, meron ko bang question para kay Dragero? Kung gusto mo mag-shoutout, mga sponsors mo or... Okay. Sige. Actually, nilista ko eh. Ah. Baka may makalimutan ako. Kasi, anong oras na kayo dumating eh. Puyat na tayo lahat dito. Good morning. So, shoutout kay Sir Abdur and Ma'am Jo ng GP Lubricants, kila Complex Carbon, Kirena Films, and syempre Racewear Philippines, Boss Renz Mateo, syempre. Kay DC Garage, Lloyd sa paint. Kasi ito, pagka kumakarera or minsan sa mga run, yung rack chip, Okay. di may iwasan eh. So, every show, kung may malaking event, pinapasok ko to si Sir Lloyd ang nag-pipintura niya. Kabisado na yung kulay mo. Oo, actually, baka may code na sila dun eh. Yun, tapos si Sir Ryan Constantino, The Source Precision Tuning, si Sambo Autosport. Siyempre, Jeremy Cabreros, puta. Dino. yun lang. Salamat. So kung meron kang last message sa mga followers mo, sa mga haters mo, Okay. now is the time. For my followers, siguro, kung ina-admire nyo yung kotse, tapos naiisip nyo na sana magkaroon ako ng ganyan soon, or sa paglaki ko, kung bata pa sila, paglaki ko magkakaroon ako ng ganyan, tuloy nyo lang yung pangarap nyo, panghawakan nyo yan, kasi ano yan eh, yan yung magdadala ng motivation, pampasipag nyo yan, gusto ko ng ganun. Kahit simpleng ipon, di ba? May mararating at may mararating. Tapos syempre, kung nagka-civic na kayo, huwag masyadong mayabang. Kasi yung iba sobra eh. Di ba? Minsan nawawala na sa lugar. Ganun din naman tayo noon. Oo, pero di naman ganun kagrabe. Hindi pa uso pops and bangs nung sa atin eh. Di ba? Ayun lang. Tapos, basta huwag kayong maging kupal sa mga kapwa nyo car enthusiast na nag-uumpisa pa lang.
Kasi lahat tayo dumaan sa kabaduyan. Ako, inaamin ko, naging baduy din ako. Pero sa tulong ng mga mas nauna sa akin, na nag-guide ako kung paano yung tamang pagbibuild, paano yung tamang, kung ano yung hindi tama sa tama. Ayun, respeto sa mga nauna, and gabayan natin yung mga nagsisimula pa lang. Kasi kung puro tayo hate sa kapwa natin, pangit yun eh, di ba? Maganda sa car scene, bati-bati lahat. Pero tangina, peke yung ano. Di ba? Hindi mo maiwasan eh. Pero yun, respeto lang guys. Tapos sa mga haters ko, tanginan yung lahat. Ay! Again, so you are? Simon Miranda, Dragero. So, if you like this video, hit the like button down here and comment. Comments. You can also subscribe to this YouTube channel. And I'm very sleepy na. Yan. Follow nyo din ako, TikTok. Antok na. Yes. Thank you. So Thank again, you. comment kung anong tingin nyo kung kilala nyo si Dragero, ano masabi nyo sa kotse niya, ano masabi nyo sa kanya mismo. At kung hinatawan kayo ni Dragero nung araw. So, catch you Picturean in the nyo nga next kami. one.